Uy, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga. So, ito na po yung video natin. Short video lang po ito. Hindi po natin nahabaan. Ano lang po ito. Update lang po sa Philippine Army sa mga operation result nila. Nung ano po, last Thursday, April 10, kahapon, April 10, 2025, nag-announce ang 2nd Infantry Division. Ito, basahin ko po The Tanay Headquarters po, diya sa Kamkapinpin, Tanay Rizal. 2nd Infantry Division of the Philippine Army on Thursday announced that its troop had seized a large new People's Army or NPA arms kicks in Labo Town, Camarines Norte, late Wednesday. Ito po, in a media statement on Thursday, 2nd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Jeffrex Molina said soldiers from the 16 Infantry Battalion, 16 IB, under the 201st Infantry Brigade managed to seize the NPA arms kicking Barangay Ixiba with the help of former rebel. So, former rebel, dating rebel day, siguro yun ang nagturo. Yun ang talaga po nagturo, according sa kanila, sa mga armas na tinago nila. Nung last lang po ito, late Wednesday. This week lang po, this week. So, ano ngayon? Saturday, hapon, Friday, Thursday. So, na-recover po nila sa location, doon banda sa may anong barangay ba yun? Ano ko mamaya. Di basta sa Labo Town. The discoveries contain, maraming armas pa ito. Hindi basta na armas ito nakuha nila. Ultimax light machine gun. Kanang Ultimax na parang machine gun, pero light lang siya. Light machine gun siya. Tapos, isang M653 rifle. Yung parang, yung baril ng parang Armalite na may iksi lang. Then, one M14 rifle. Uy, daming armas na kuha. 7 M16A1 rifle. Dami 7 M16A1 rifle, then 14 magazine, tapos ang dami pang hand grenade 16 hand grenades, then dalawang rolyo ng detonating cord. Ito masaklap, ang daming bala, 4,211 rounds of 5.56 mm live ammunition. Ito po yung sinasabi ko, yung bala ng 5.56 mm sa mga Armalite sa M16. Yan po yung bala niya. So, ang nakuha na bala is 4,211 rounds. So, yung dami-dami yan. Tapos, 715 rounds of 7.62 mm. Ito yung bala po sa M14. 7.62, 715 rounds live ammunition po yan, bala po yan. So, at least nakuha natin ng 16 IB sa airport nila. At with the help of local police, then yung rebel returnees na nagturo sa kanila, dating rebel, kung saan tinago yung mga armas nila. Kasi po yan, pag tinatago nila ang mga armas nila, halimbawa po ang bukid, nag-operation ng mga sundalo. So para maging safety sila, ginagawa ng mga armado, mga rebel, tinatago mo nila mga armas nila lahat sa isang lugar, area. Tapos, magliligal po sila. Ibig sabihin na magliligal, magbabak to civilian. Punta sila sa barangay nila, uwi muna sila. So, naglaylo sila, laylo doon sila.
So, pag siging operation sa bundok na sundalo, ay wala talaga makikita ang rebelde. Kasi nag-legal na sila eh. Ang mga armas nila, tinago nila sa isang area. Lahat-lahat ng armas nila doon, tinago. Tapos uwi na sila sa kanyang bahay nila. So, legal na sila as a civilian. Yun po din na mga... So, ginagawa ng gobyerno, nagkakaroon ng counter-guerrilla tactics. Kasi guerrilla tactics ang ginagawa ng NPA. So, ginagawa naman ng gobyerno, ng Philippine Army or Armed Forces of the Philippines, ano po sila ng counter-tactic ng guerrilla warfare. Kasi guerrilla warfare, meaning po, hindi po yan conventional war, yan po yung unconventional. Ibig sabihin, unconventional, hindi po yan na nagpapalo sa Geneva Convention sa tinatawag ng law of war, sa mga article of war, sa war criminals na ma-charge ka, wala po yan sila. Hindi po sila, kasi po yan unconventional ang tactic ina-apply dyan. So yung nakuha nila mga armas, malaking po yun, damage sa kanila, sa mga armado. Kasi pagbabalik uli sila sa pagkikibaka nila, wala na silang armas kasi na-discover na ng government ng 16IB. 16IB, 16 Infantry Division, Philippine Army. Kasi dati din po galing ng 2nd Division, Luzon. My former unit is 74th Infantry Battalion. Dati First SRB, First SR, Philippine Army. After ng 2019-89 na kudita, na-absorb po kami ng 2nd Infantry Division. So, naging 74th Infantry Division kami. Then, naging Hunter Battalion kami. So, yung 16IB, yan yung pinalitan namin sa Mauban, Quezon. Kasi area na 16IB sa Mauban, Quezon, na-vacuum yun kami pumalit sa kanila. Kasi parang lumipat atas sila sa Bicol. Yan ang 16IB. Meron din yung kabat sa mga nasa 16IB. So, yun na nga, balik tayo sa topic natin, na-discover with the help of the intelligence, then yung rebel returns yun, yung dating rebel din kasamahan. So, bigyan ng information, positive. So, nag-operate ang 16IB, pinunta ng area kung saan bundok yun. Yun na-discover, totoo talaga, na marami siya mga armas doon tinago. So, malaking dagok po sa kanila yan. Kasi, inkis na babalik na sila dahil wala na operasyon sa bukid. So, tapos na sila mag-legal, babalik sa taas, bukid, mag-illegal na sila. So, armadong pakikibaka na naman sila. Wala na silang armas. So, malaking kawalan po sa kanila yan. At least, ang insurgency problem ng Pilipinas ay nagkaroon ng lesson. Medyo na na po, di pa rin nung araw, pero sa amin noong araw, grabe, nabot kami 2 buwan sa bukid. Paano mag-operation? Imagine 1989, 88, from Quezon Province, darating kami ng Bicol. Lakad lang yung gagawin namin dyan, lakad lang, pero sa bukid. Nakarating kami ng Bicol, daan yung Camarines Norte, Camarines Sur. Nakarating kami ng Bilar Alba, basta yung Camarines Norte, Camarines. Kasi Bicol region po yung Camarines Norte. Yung Camarines Norte, paglapit sa boundary ng Quezon Province, Tagkawayan, Camarines Norte na po yan. Then, diretso na Camarines Sur sa kabila. So, makapagal highway katadaan. Naaalala ko pa, na-remember ko po yan. So, Camarines Norte noon, Camarines Sur, yan sa sakop ng Albay, Legazpi City, Gilbatan, yan. Then Sorsogon. So, at least ang operation ng 16IB successful po. Malaking successful po sa malaking achievement sa nagawa ng 2nd Infantry Division ng 16IB. At maraming salamat po sa inyo. Sa service niyo, maganda po ang performance na pinakita nyo. Imagine, daming armas ang nakuha. Grabe. Na yun.
Mga armas na yun, isang kumpanya na ata yun, may light machine gun. Ang mga dalawang plato na yun, hindi pa yung bali. Ang plato, dalawang plato na yung armas na yun ang makakagamit nun. So, yun lang po ang latest update natin in this week. Ano po yan? Hinggan lang na week na ito na accomplishment ng 69th 2nd Infantry Division, Philippine Army. Yung military operation na successful po sila. Nakuha nila mga armas. So, yun lang po ang update ko sa Philippine Army as of now. So, magkita lang po tayo sa aking sunod na video. Maraming salamat po sa inyo, ang Force of the Philippines, especially Philippine Army, and sa my subscribers, overseas Filipino workers, and to all active and retirees and my subscribers, maraming salamat. Good morning po sa inyo.